niyang recovery. Recovery na po yun eh. So katulad nga nung feeding of the 4,000, nagtatanong pa rin yung mga disciples, Lord, paano to? Pero nakalimutan nila, pinakain ng Panginoon 5,000 pa. Higit pa. So, nalagpasan na ng ating pastor yung matinding, kayang-kaya lagpasan ng pastor yung recovery. Madaliit na bagay lang yan sa Panginoon. Feeding of the 5,000, feeding of the 4,000, kayang gawin ng Panginoon. How much more ngayon na recovery na lang yun. Kayang-kaya ng Panginoon. So, meron lang po akong ipapanood, okay lang po ba? Nagulat siya. Yung sinend ko na link. Ayan. So, ito po this is an experiment called marshmallow experiment. Siguro yung iba sa inyo familiar na po sa napanood nyo na to. Marshmallow experiment. Ayan. Save. So ito yung meron tayong mapulot na mga lessons dito about self-control, delayed gratification, and decision making. Lalo na sa ating mga Kristiyano. Ayan, nag-loading lang po. Ayan, tayin lang natin. At basahin po muna natin tumayo po muna tayo. Psalm 97, verse 14. Sabay-sabay po natin basahin. Psalm 27, 14. Sabay-sabay po. Nandiyan na po ba? Ready, go. Wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say on the Lord. Ayan, wait, I say on the Lord. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pribilehiyo, makapagbahagi ng inyong salita, makapagbasa ng inyong salita. Pinapanalangin po namin ang bawat isa po sa amin na may papulot po kaming aral mula sa inyong mga story, mula sa inyong mga salita, Lord, mula sa inyong mga salita na ma-apply namin sa amang mga buhay. Ayusin niyo po ang aming puso at isipan upang maunawaan po namin at makaharap kami ng maayos po sa inyo, Lord. Pinapanalangin po namin ang aming mga pagkukulang bilang inyong anak na hindi po ito maging hadlang sa aming pakikinig ninyong mga salita at matanggap po namin ng buong buo ang inyong pagpapala ngayong gabi, Lord. Pinapanalangin po namin ang gabing ito, wala pong ibang maitaas, kundi ang inyong pangalan lamang po, wala na pong iba. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
So, ayun po, na napaka-enjoying ng panonood natin. Pero may kita po natin, bata pa lamang po, mainipin na. Ayan. May kita. So, ang ating verse is, wait on the Lord, be of good courage, and He shall strengthen thine heart. Wait, I say on the Lord. So, ang title po natin, tayo po nanalangin na. Ang pamagat po natin, will you wait the will of God? Atin bang aantayin ang will ng Panginoon. So, ang atin pong verse is, ang ating tatalakay ngayon is sa John 11 po. Alam po natin to, familiar verse. Ang John 11 ay may kita po natin dito. Ito po yung time na ang Panginoon po ay sikat na lumuha at tumangis. Yung word na Jesus wept sa verse 35, John 11. So, ang kwento po natin is nung binuhay si Lazarus dito. So, minsan, alam natin, di natin matatanggi sa ating mga buhay. Minsan, kapag tayo nanalangin, niisip natin, kailan kaya dadating yung sagot ng Panginoon sa akin? Kailan kaya yung time na hindi na ako mag-aantay, hindi na ako mapakali? So, we are wondering kung kailan. Kahit nga sa Jesus is Coming sa ating team ngayon, na gusto natin malaman na gusto talaga nating bumalik na ang Panginoon, right? Gusto natin bumalik na. Jesus is coming. Sinabi niya yun before 2,000 years ago pa. And hanggang ngayon, wala pa rin siya. So hindi naman dahil hindi siya darating, kundi pine-prepare niya tayo para sa kanyang pagdating. What will you do if God disappoints you? What seems to disappoint you? Dumating na ba sa point na parang dinisappoint tayo ng Panginoon? Yung mga time na wag naman sana, no? Na kine-question natin ng Panginoon kapag tayo nanalangin sa Kanya. Wait on Jesus is always worth it in the end. We trust in His heart until we see His plan. Tayo magantay lang at makita natin yung plano ng Panginoon at worth it yon. And yung kwento natin ngayon, pretend na lang natin na hindi natin alam yung kwento, no? Na magsisimula tayo sa verse 1. So, there is now a certain man was sick named Lazarus. May may sakit na pangalan ay Lazarus sa town of Bethany, Mary and her sister Martha. So, meron tatlong nabanggit dito na binanggit ang Bible. Si Lazarus, Mary and Martha, ito yung time na alam natin yung dumalaw ang Panginoon sa bahay nila, di ba? So ito yung hindi na sila bago. And sa Bethany, where Mary and Martha live. This is not a story for us. Dapat tatayid lang ko ito ng Jesus is late. Pero hindi. Jesus is never late sa ating buhay. Kasi dito, yung time dito is talagang nagpa-delay ang Panginoon. So makikita natin, kung hihimayin talaga natin yung nangyari dito. They seen Jesus do miracles, He heals strangers. So kilala natin dito, ang tatlong magkakapatid na ito, kapatid na ito ay si Mary, Martha, and si Lazarus, is malapit sa Panginoon. Binanggit sa verse 2, it was that Mary which anointed the Lord with ointment, wipe His feet. So binanggit ito, ano ba yung ginawa ni Mary nung time na ito? Siya yung nag-wipe ng ointment sa Panginoon with her hair, whose brother was Lazarus. So the verse 3, therefore his sisters sent him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. So yung tatlong ito they are part of the inner circle ng Panginoon. Very close. Si Jesus sa tatlong ito. Tama po ba? So alam natin na He heals strangers. So how come na si Lazarus, whom thou lovest, ay hindi niya papagalingin? Papapagaling niya ang kanyang mga kaibigan. So ganun siguro ang iniisip na. Sa verse 4, sabi diyan, number 1 pala natin is the delaying will of God. So ang Panginoon is dinidelay niya hindi niya dinidelay. Meron siyang tamang panahon para sa ating mga panalangin. The delaying will of God, number 1. So may kita na dito yung perspective muna ng Panginoon is delay for a purpose.
sa verse 4, sabi dito, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death. So he is declaring na yung kasakitan na nangyayari kay Lazarus is not unto death. So lahat tayo dito is, meron tayong sakit. Meron tayong kasalanan sa ating mga buhay. Meron po ba dito walang kasalanan? Lahat tayo ay makasalanan, right? So hindi ko alam kung sa inyo, kung nakarating lang kayo dito, biglaan lang, no? Pero alam natin, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo kailangan ng may magpapagaling sa atin. Lahat tayo ay kailangan natin mapunta ng langit. Sino bang hindi gusto ng langit? Sabi nga ng Romans 6:23, sabi din, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So walang iba ang daan patungo ng langit kundi si Kristo lang. Sabi rin sa John 3:16. So malinaw yan sa atin na lahat tayo is merong kailangan sa Panginoon, which is yung ating kasalanan. Ayan. God's perspective. Ecclesiastes 3 verse 1, sabi dito, okay. Ayan. The sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified. So makikita agad natin dito, dinideclare ng Panginoon, naka-red letters, ibig sabihin si Jesus Christ yung nagsasalita dito, na He is declaring that this sickness is unto glory. Papunta ito sa kapurihan ng Panginoon. So, ayan, sa verse 5, now Jesus loved Martha. So si Jesus, mahal niya si Martha and his sister and Lazarus. Malapit na malapit siya sa family nito. When he had heard, therefore, that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. So ano kayang nasa isip nung ni Martha at ni Mary, ni Lazarus, at ng mga disciples nung narinig niya yung kanyang kamamahal-mahal na si Lazarus, na alam nila, ang Panginoon lang ang kaya magpagaling doon. Siyempre, first hand, na witness nila yung miracles, nagpagaling ng mga sakit, bumuhay ng mga patay, nag-cast out ng mga devils, and yet, He's abode there 2 days. Walang ginawa. Sabi dyan dito is, when he had heard, therefore he was sick, he abode 2 days, still in the same place where he was. Then after that, saith he that to his disciples, let us go in Judea. So magtataka tayo, kung tayo nagbabasa nito, bakit kaya kailangan mag-abode ni Jesus Christ in the same place, at alam niya naman may sakit na kailangan niyang puntahan, whom thou lovest. Jesus does nothing. So, ang dapat natin gawin, kapag yung prayer natin is walang sagot, is magtiwala sa Kanya. Even you don't hear from God, kahit hindi mo siya nararamdaman paminsan, God is still working. Even seems active, even na parang hindi siya active, He is still working. Na parang, ano ba nangyayari? What's going on? Asan ba yung sagot sa prayer ko? Minsan ganun tayo, mga tao, katulad ng mga bata kanino, inip na inip tayo sa ating prayer na kailan kaya kinukulit natin ang Panginoon. And hindi natin alam, may nakaprepare na panahon ng Panginoon para sa atin. Letter A is a delay for a purpose. Letter B, glory is waiting. He does not delay because He doesn't care. Hindi niya dinidelay ang mga bagay-bagay na pinagpipray natin, yung mga bagay na inanais natin sa Panginoon, kinakasal sa kanila pag tayo nananalangin. Hindi dahil wala siyang pakialam. Kundi, meron siya nakaplano sa atin. Glory, meaning, ito yung magandang bagay eh. Yung beautiful or wonderful. Exponentially. Yung word na dineclared, sinabi dito is, glory of God, that Son of God might be glorified.
thereby. Mary and Martha. Sabi sila Mary and Martha. Dito is. Sinasabi niya dito is, hey, Mary and Martha, yung outcome, huwag ka mainip, will be glorious, will be benefit you. Para sa'yo rin to. Kaya huwag ka mainip. When God is glorified, everything gets better. Kapag ang Panginoon ay nag-glorify, everything changes. Kapag ang Panginoon ay naitataas, nag-glorify, is para sa atin din yun eh. Para sa mga taong nakikinig din yun, and para sa mga nakakita ng miracle din, kung bakit mag-glorify siya, at para sa atin din yun. This momentarily suffering, one day will be celebrated. Romans 8:18, alam natin to. Ayan. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. So yung nararanasan natin ngayon na paghihirap, na pagdurusa, is yung glory ng Panginoon will be revealed sa atin in the future. Hindi man natin maranasan ngayon, pero alam natin, dahil tayo nagtitiwala sa Panginoon, God will answer our prayers. This momentarily suffering, one day will celebrate. Katulad ng sinasabi niya dito, He is declaring the glory of God. And, ayan, ayan. Verse 9, Verse 8, His disciples says unto him, Master, the Jews of the late sought the stone thee, and goest thou thither again? So sinasabi ng mga disciples, Lord, babalik tayo doon. Doon tayo, wanted tayo doon. Nakapaskin yung mukha natin, pangalan natin doon eh. Babalik tayo doon. Kapag pumunta tayo doon, babatuhin tayo ng bato. So ang mga response ng disciples, they are doubting. Jesus answered, Are there not 12 hours? So parang sinasabi dito, 12 hours in a day? If any man walk in the day, he stumbled not, because he seeth the light of this world. But if a man walk in the night, he stumbled, because there is no light in him. So sa madaling salita, merong 12 oras sa umaga. And tara na, parang ganun na, tara na. Huwag ka na patumpik-tumpik pa, huwag ka nang magtanong pa, puntahan natin yun, magtiwala ka sa akin. Yan yung sinasabi ng Panginoon. Aabot, ayan, verse 11, These things said he, and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth. So sinabi ng Panginoon, Our friend Lazarus sleepeth. But I go that I may awake him out of sleep. So kasi before, ang salitang sleep dito, dalawang meaning. Iba tulog, yung iba is patay. So ang tinutukoy dito ng Panginoon is, patay na si Lazarus, katulad ng sinabi sa verse 12. Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well. Sabi ng mga disciples, okay lang yun. Si Lazarus, he shall do well. Sa verse 13, howbeit Jesus spake of his death. Sinasabi ng Panginoon yung death, yung namatay na si Lazarus physically, but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep. So, these disciples are confused between sleep. Akala nila, natutulog lang si Lazarus. Sa verse 14, Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead. Kaya sa madaling salita, sinabi na ni Jesus Christ, Lazarus is dead. Patay na. Yung kamahal-mahal kong si Lazarus. And I am glad, sa verse 14. Let us notice verse 15, And I am glad for your sakes that was not there. Isipin natin, sa kabila ng may sakit na, sinabi ng Panginoon, tayo yung maging masaya. Let us celebrate that He is not there, that ye may believe. Para kayo ay maniwala. That the intent ye may believe. Nevertheless, let us go unto him. Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellow disciples, Let us also go, that we may die with him. So ito si Thomas, sinabi niya, tara, sa mga disciples,
Sundan natin to para mamatay tayo. So, Thomas is murmuring sa Panginoon. Wala siyang tiwala sa Panginoon na kaya silang protektahan ng Panginoon. 17, then when Jesus came, he found that he had lain in the grave 4 days already. So, jump lang tayo sa verse 21, then said Martha unto Jesus, Lord, if thou had been here, my brother had not died. So kung ikaw lang, Panginoong Jesus, isipin mo, kung ikaw Diyos, sabihan ka na ganun, bakit ginanong ka na yun? Kalapas na nga na yung sinabi ni Martha. Pero ang Panginoon is merciful na kahit na anong gawin natin, no? He is merciful pa rin sa atin. And ganun yung sinabi ni Martha dito. Isang response ni Martha. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been there, my brother, kung nandito ka lang nung time na may sakit yung aking kapatid, hindi sana namatay si Lazarus. He abode 2 days. Actually, 4 days nga siya, napatay na si Lazarus o nakarating si Jesus Christ dun eh. So, ang response ng mga tao, man's response, katulad ni Thomas, that we may die with him, sabi niya dito, he is doubtful. So, sa atin ngayon, no, lagi natin tatandaan na hindi man natin maranasan ngayon yung magandang buhay. Kung meron man tayong sufferings na pinagdaraan, hindi ko alam kung hindi ko kayo kilala masyado sa inyong personal na buhay. Pero, the greater the darkness, the greater the glory. So, kung gaano man, ito yung lesson dito eh. The greater the darkness, the greater the glory. So, ang Panginoon, nagpa-delay talaga siya. Hinayaan niya yung si Lazarus na mamatay para merong glorious na celebration na mangyayaring pagbuhay kay Lazarus. Napakagandang lesson nito na di siya nag-delay dahil wala siyang paki sa atin. Mali, hindi. Nagdinidelay niya tayo para sa kabubuti rin natin. You can be Thomas, murmuring. We can be Martha, kine-question ng Panginoon. Lord, kung nandito ka lang. So consumed in waiting, we are burned out sa pag-aantay sa ating prayers, detoured, parang burnout na tayo, that we miss the purpose ng Panginoon sa atin. While we wait on Jesus, we wait with Jesus. Habang tayo nag-aantay sa Panginoon, tayo mag-antay kasama siya, and His presence changes everything. Yung presensya ng Panginoon ay nagbabago ng kahit ng lahat sa atin. And dapat, habang tayo nag-aantay sa Panginoon, dapat kasama natin ang Panginoon. Paano yun? Maglingkod tayo sa Kanya. And habang tayo naglilingkod sa Kanya, ay antayin natin siya. Man's response, verse 21, Martha saying, sabi sa verse 21, ayan. Isa pang response no kay Martha and kay Mary. Sinabi rin ni Mary sa verse 32, jump lang natin. Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, kaya na naman sinabi niya, if thou hadst been here, my brother had not died. Dumating na ba tayo sa point na kinwestiyon natin ng Panginoon? Huwag niyo nang itaas yung kamay niyo, no? Kung dumating man tayo sa point na ganun, sana malaman natin, merong purpose ang Panginoon kung bakit dinadaan natin yung mga bagay na ganyan. Kung bakit hindi pa tayo sinasagot sa prayers natin. And it will be glorious. He can resurrect Lazarus from the distance, katulad ng ginawa niya sa centurion, right? Hindi niya siguro siya sa isip-isip ng mga disciples, Lord, i-resurrect mo na lang tong si Lazarus from the distance. Kasi ginawa mo naman yan before eh. Kaya sa centurion, servant na centurion, pinagaling niya kahit malayo siya. Pero hindi, para sa glorious ng Panginoon, ginawa niya ay nagpa-delay siya para sa kabubuti natin. Verse 27. Ayan. 26. And whosoever liveth shall never die, believest thou this. And Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth
and believeth in me shall never die. Believest thou this? So ito ay spiritual thing na sinasabi ng Panginoon na kapag ikaw nanampalataya, you will never die. Ibig sabihin, you will have eternal life sa langit. So sa atin ngayon, hindi ko alam kung may kasiguraduhan na tayo, kapag tayo ba mamamatay, na isip-isip na ba natin sa buhay natin, kapag tayo ba mamamatay, pagkalabas natin dito, alam ba natin sa saan patungo yung kaluluwa natin? So hindi mo pa alam, 100 lang patungo ng langit. Wala nang iba. Sabi ni Jesus Christ nung siya nabubuhay pa sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. So wala nang ibang daan. Hindi ang simbahang ito, hindi ang mabuting gawa, hindi dahil mabait ako ay pupunta ng langit, hindi. Dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, kung bakit tayo mapupunta ng langit. Kailangan mo lang is believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Napakalinaw ng Bible na yan. So they are blaming God, questioning God. That is the worst thing to do sa Panginoon. So kahit na before, aminin ko, siguro hindi pa ako question natin ng Panginoon, napakasimpleng bagay, hindi ko na nga maalala. Pero sana, sa ating time, sa ating prayer, kung tayo man may pinagdaraanan, wag natin questionin ng Panginoon, wag natin sisihin ng Panginoon, Lord, bakit hindi mo sinagot yung prayer ko nung kailangan kita? Wag natin gawin yun. Dahil it is for our benefit kung bakit niya dinidelay yun. Bakit kailangan tayo mag-wait on the Lord and be of good courage sa Panginoon. It is for our benefit. So everything has a purpose sa ating mga buhay. So naalala ko, napagtanto ko lang nung ginagawa ko to, nung ginawa ng Panginoon sa atin to, yung outlay na ito, is naalala ko bakit nga ba? Nag-TIP, nagpunta ako ng Marilao. And ngayon, nandito ako sa Bible School, kasi magkatanungan kami ng mga classmate ko na bakit parang nagpa-quit na yung mga classmate ko eh. Sabi ko, ako parang sure ako na ito talaga yung at panawagan sa atin ng Panginoon na mag-Bible School. And hindi aksidente, nandiyan ka sa place mo. Hindi aksidente, bumagsak ka. Hindi aksidenteng napunta ka ng malayong lugar para makapag-church ka dun sa ibang church and maging blessing sa'yo and move ka sa mga taong nandoon para ikay maalala mo yung vow na ginawa mo. So, ganun yung nangyari sa akin, na alam ko, ang Panginoon is my purpose sa buhay ko, hindi aksidente lahat na nangyayari sa atin. It is planned sa atin lahat. Napaka-lawak ng plano ng Panginoon sa atin. And number 2, naalala ko lang din na topic din na yung pagkausap. Point number 2 is, this is the witch at Endor. Sa 1 Samuel 28, kung familiar po tayo. Ito yung sinabi ng ating speaker noong nakaraan na nabanggit niya yung powers and principalities. Si Pastor Knight po is, naalala ko lang siya kasi nag-chat siya pag birthday ko, sabi happy birthday. Tapos nag-send ng mga files. Thank you po, thank you lang tayo. And siya pala yung pastor dun sa sa Pasig. And, ayun, assistant pastor sa So, nasabi niya, is yung powers and principalities, yung pagkausap with the familiar spirit, yung pagkausap sa mga patay. So ito po yung topic natin ngayon sa 1 Samuel. 1 Samuel, verse 28. Nakikita po natin dito, number 2 is the denying will of God. So una is delaying will of God. Number 2 is denying will of God. So ang Panginoon is dinedeny niya ang ating mga panalangin para sa ikabubuti rin natin. Familiar po ba tayo sa na to? When God denied you, do not push what you want. So kapag ikaw, sinabi ng Panginoon sa prayer mo, no, wag mo nang pagpilitan. Hindi para sa'yo yung prayer na yan. Hindi para sa'yo, hindi kalooban ng Panginoon yan para sa'yo. 1 Samuel 28, and it came to pass those days that the Philistines gathered their armies together for warfare. Verse 2, and David said to Kish, surely thou shalt know that thy servant can do. So sa verse 3, may katan dito, now Samuel was dead. So ang
time na ito, si Samuel, wala na po siya nung time na ito. Siya ay namatay na, and all Israel had lamented him, lalungkot, buried him. Ramah, even his own city, and Saul had put away those that familiar spirits and the wizards out of the land. So makikita natin na inalis ni Saul yung mga wizards, yung mga familiar spirits, mga, ano ba sa Tagalog, yung mga mangkukulam, mga mababarang, mga, hindi ko alam tawag sa Tagalog, yung mga witch. And the Philistines gathered themselves together, came and pitched in Shunem. Saul gathered all Israel together. They pitched in Gilboa. So, sa verse 5, makikita natin dito, natakot si Saul. Natatakot si Saul, and sa sobrang takot niya, great trembled nga, sabi itong heart great trembled. Verse 6 sabi dyan, and Saul inquired of the Lord, that the Lord answered him not. Hindi na siya sinasagot ng Panginoon. Dahil sa kanyang pag-disobey sa Panginoon. Dahil sa mga ginawa niya sa Panginoon na di niya sinunod niya, partial disobedience niya, and yung delayed disobedience niya. Delayed obedience niya at yung partial obedience niya. Neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. Hindi siya sinasagot ng Panginoon kahit anong tawag niya sa Panginoon. Saul inquired of the Lord, na the Lord answered him not. Verse 6. Saan ba tayo? So, verse 7, and said Saul unto servant, seek me a woman that hath familiar spirit, that I may go to her and inquire of her. And this servant said to him, behold, there is a woman that had familiar spirit at Endor. So ito po yung kwento ng witch at Endor. So very irony na pinaalis niya sa verse 4 yung mga familiar spirits, yung mga wizards, pero siya pala mismo yung mag-i-inquire, yung lalapit sa mga witch na ito. Bakit? And this, verse 8, and disguised himself and put on the raiment, he went and 2 men with him by night. So pumunta siya doon by night. Alam natin pag gabi, pag sinasabi sa Bible, ibig sabihin, tinatago niya sa mga tao yung pagpunta niya doon. Tinatago niya na nag-cloak pa nga siya, hood, yung raiment, and he went 2 men with him. They came to the woman by night and said, I pray thee, divine unto me by the familiar spirit, and bring me him up, who shall I name unto thee? Nakita natin dito, na sa fast forward lang natin, hindi lang niya nakausap ni Samuel ang babae, kundi nakausap niya rin si Saul sa verse 13. Ayan. Verse 9. And the woman said unto him, behold, thou knowest what Saul hath done, how he hath cut off those that were familiar spirits and wizards out of the land. Wherefore then layest thou a snare for my life to cause me? So, ang babaeng ito, yung witch na ito, she is afraid na baka balikan siya nitong si Saul. And Saul, pinangako niya, swear to her by the Lord, saying, as the Lord liveth, there shall no punishment happen to thee for this thing. Verse 11, then said, woman, whom shall I bring up unto thee? And he said, bring me up Samuel. So, totoo po yung sinasabi ni Pastor Knight na hindi po totoo na nakakausap yung mga patay. Ito lang ng time na ito. Sabi nga ni Wilmington, sabi ni Wilmington is, hindi pwedeng ito ay demonyo dahil ang demonyo ay walang kapakayanan para basahin natin. Walang kakayanan prophetic knowledge. And hindi rin ito ang babae dahil he cannot predict battles and death of Saul's son. So ang Panginoon allowed, nagulat dito sa verse 12, may natin dito, when the woman saw Samuel, she cried with a loud voice. Nagulat yung witch at Endor, oh, si Samuel. Nagulat siya dahil hindi niya alam na ang Panginoon ang gumagawa dito. Saul really did talk to Samuel. Dahil sinabi ng Bible na nagsalita talaga si Samuel. Verse 13, the king said unto her, be not afraid, for what sawest thou? And the woman said unto Saul, I saw gods ascending out of the earth,
And he said unto her, What form is he of? And he said, An old man cometh up, and he said, covered with mantle. And Saul perceived that it was Samuel, kinakausap ni Samuel yung babae dito, and he stooped with his face to the ground and bowed himself. Ito sa verse 15. Sabi ni Samuel, and said Samuel to Saul, nagkausap na sila, Why hast thou disquieted me? Bakit mo iniustorbo yung aking rest? Ako'y patay na, ginagambala mo pa ako, sabi niya. To bring me up, and Saul answered, I am sore distressed, for the Philistines make war against me, and God is departed from me, and answered me no more. Hindi na ako sinasagot ng Panginoon, kahit na by prophets, nor by dreams. Therefore I have called thee, that thou mayest make known unto me, what shall I do? Anong kailangan ko gawin? So hindi siya sinagot ng Panginoon, pero ngayon kay Samuel siya, humihingi ng tulong. How come na si Samuel is greater ba sa Panginoon? Hindi po. Hindi na siya sinagot ng Panginoon, and hindi na nga siya sinagot ng Panginoon, nagpumilit pa siya, gumawa siya ng sarili niyang paraan. So yung prayer po natin, kapag tayo po ay sinagot ng Panginoon na no, wag na po natin pagpilitan. Kung hindi para sa atin yung prayer, wag na po, dahil ikapapahamak lang po natin yan. Katulad nga nung sa man's response, rely on our own way. Response netong mga ng tao katulad ni Saul, relied on his own way. Proverbs 14:12. Alam natin tong verse na to? Proverbs 14:12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So, sa eye-view natin, sa eye-view ng tao is, akala natin okay. Tama yung ginagawa natin. Pero pag the end thereof are the ways of death, huwag natin isik ang ating sariling paraan. Dahil ang paraan ng Panginoon is more higher. His ways are higher than sa ating paraan. Kapag ang sagot ng panalangin ay no, huwag natin ipilit. Hindi yan kalooban para sa'yo. Kapag ka manalangin ng isang bagay, ng isang work, ng isang business, kung no ang sagot sa'yo, malalaman natin yan kasagot ng Panginoon sa pamamagitan ng Bible. Kapag palagi natin binabasa ang Bible, doon natin malalaman yung sagot niya sa ating mga prayer. Wala na pong iba. By reading by the Word of God. Minsan, alam naman natin sa ating mga sarili yung sagot ng Panginoon. Sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kalooban ba to? Kalooban ba siya? Kalooban ba yung tao? Yung work na ito? Makikita natin yan sa ating Bible. Be not unequally yoked. Ito, seek first the kingdom. Ikalulugod ba ng Panginoon? Ang Panginoon, kapag kinuha ko tong bagay na to, ginrab ko pa to. Minsan, ganun tayo. Sa tulad ng mga sa Genesis 11 verse 4, yung Tower ng Babel, familiar tayo doon, no? They are reaching the heaven. They said, go to, let us build a city and tower whose top may reach unto heaven, and let us make a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So they are united. Sabi ng Panginoon, magpakalat kayo, pero ang ginawa nila, they build a one government. Sa verse 5, the Lord came down to see the city and the tower which the children of men builded. And the Lord said, behold, the people of is one. Jump lang natin sa verse 7. Go to let us go down. Therefore, confound their language. I-confuse natin sila sa kanilang lingwahe. So, doon tayo nagkaroon ng iba't ibang language. And government. And that they may not understand one another's speech. So, the Lord scattered abroad from thence upon the face of all the earth. And they left off to build a city. So ito yung sa kanilang pamamaraan na pagpunta ng langit, pag-abot ng langit, katulad ng ginawa ni Saul na gusto niyang makasik ng sagot sa kanyang mga katanungan, makausap ang Panginoon. Gumawa siya ng paraan niya, kaya pumunta siya sa isang maling bagay na pagkausap sa witch. Sa Deuteronomy po is pinagbabawal po yan, no? Sa Deuteronomy 8:10-12, makikita po natin yan. Basahin na lang po natin sa ating mga sarili.
So sabi doon, whose top may reach into heaven. So yun pala yung kababagsak ng ginagawa nila is may kaparusahan pala. So kapag sinunod natin yung sarili natin, is hindi isa ikabubuti natin, is destruction po. Nag-scatter po sila abroad, tayo po yung mga lupain, doon po yung sinasabi nila na Pangea sa science. Alam niyo ba yung nag-obey lang si King Saul? Kung nag-obey lang siya nung time na sa mga utos ng Panginoon. Ito ay sinasabi ng ibang mga theologian sa 1 Samuel 13:13. Kung si Saul lang ay sumunod sa Panginoon. And Samuel said to Saul, "Thou hast done foolishly, thou hast not kept the commandments of the Lord thy God, which He commanded thee. For now the Lord has established thy kingdom upon Israel." The kingdom will be established kung sumunod lang si Saul sa atin. Wala nang Davidic covenant, wala na yung mga, hindi na tayo maghihirap. Kung si Saul lang, pero hindi. Alam ng Panginoon, kahit na before sa Genesis pa lang, sabi sa Genesis 49:10, the scepter shall not depart. Basahin natin, baka magkamali tayo. 49:10. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet until Shiloh come. Ibig sabihin niyo, until ang Messiah ay dumating, unto him shall be gathering of the people. B. So the scepter, ibig sabihin yung Tagalog scepter, yung tungkod, yung staff. Ibig sabihin, it is from the tribe of Judah, tulad ni David. And yung makikita natin sa Matthew, yung first ng Matthew, lahat yun is from the tribe of Judah. Let us know that si Saul po is from the Benjamin. So, ang pangako ng Panginoon is, hindi siya not depart from the tribe of Judah. So, yung makikita natin, nasa pangyayari pa lang tayo ni Saul, pero ang Panginoon alam niya na yung mangyayari. His ways, His thinking is more deeper than the universe. Mas malalim pa sa dagat yung pag-iisip ng Panginoon, yung plano niya. Nakaplano na before na hindi siya mag-depart from yung scepter from the tribe of Judah. Binigyan ng, sa verse number 3, dependence on God's will. Proverbs 3:5. Ayan. Alam natin to, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Kapag tayo ay nag-lean on our own understanding, is mali yung ating kapupuntahan. Hindi kalooban ng Panginoon. In all thy ways, acknowledge Him. Atigin natin i-acknowledge ang Panginoon sa ating mga buhay. Dependence on God's will, number 3. So alam natin, palagi natin nababasa yung phrase na it came to pass. Reminding us that one day, yung nararanasan natin dito will all come to pass. Lilipas din yan. So mahirap man yung pinagdadaanan natin ngayon dito, and it came to pass. Sinabi nga dito. No? Katulad kay Moses. Si Moses is 40 years nagantay sa promised land. And yet, nung nakita niya fast forward lang tayo, nag-murmur sa kanya, marami siyang pinagdaanan. Nakita niya lang yung promised land, hindi siya nakarating doon. Waiting and doing nothing. Huwag tayo mag-antay lang at walang ginagawa. Tayo ay magantay or magantay habang may ginagawa para sa Panginoon. So, alam natin no, na ang Panginoon ay babalik na sa ating, sinabi na ito sa Bible from 2,000 years ago. Walang specific date. Bakit kaya walang specific date ang pagdating ng Panginoon? Kasi baka pag sinabi niya, 2030, babalik na ako. Baka yung mga taong Kristiyano, babackslide muna ako 2020 hanggang 2029, 2030. 2030, babalik na ako sa church kasi yan dyan ang Panginoon. So baka gano'n kasi isipin ng mga Kristiyano, no?
Kaya wala pong, nasa isip ko lang yun, huwag niyo pong ano yun. So, baka sa 2030 na lang maging active. So sabi ng Panginoon, sa Luke 19:13, occupy till I come. So let us continue to do what He left us to do. Let us share the Word of God. Let us evangelize, go. Lahat ng sinabi sa atin ng Panginoon, teach them whatsoever things I have commanded you. And lo, I am with you always, even at the end of the world. Waiting test faith. While we wait in Jesus, His presence changes everything. The longer the wait, the greater the glory. The deeper the grief, the greater the celebration. Do not push your own way when God says no. Trust God's denial or yung rejection ng Panginoon, tayo magtiwala doon. But guidance, acting outside God's plan leads to spiritual and personal consequences. So kapag tayo ay nag-move sa ating sariling will, ay hindi maganda ang kihahanatnan. Are the ways of death. Pero kapag tayo nag-antay sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, let us wait sa Panginoon. So ang tanong natin dito, will you wait the will of God? Tayo ba mag-aantay sa Panginoon? Nasa sa atin na lang po yan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pag-aaral ng inyong salita, Lord. Pinapanalangin po namin ang aming mga sarili, mapag-isip-isip po namin. Naging pagpala po, ang aming napag-aralan ay pag-isip-isip po namin ang kalooban ninyo kung para sa amin ba ito o hindi. Sa tulong po ng inyong mga salita na palagi nangungusap sa amin na basahin namin, Lord. Pinapanalangin po namin ang aming mga prayer request na hindi po kami magmadali dito at hindi po namin kayo pangunahan sa inyong mga gawain. Naway ang iyong will lang po ang masunod at hindi po ang will namin. Dahil kapag gabi po ang masunod, ay disgrasya po ang mangyayari po sa amin. Pinapanalangin po namin ang mga characters naming nabasa mula kay Saul and kay Lazarus, kay Jesus, na may naging pagpapala po sa amin ngayong gabi, Lord. Pinapanalangin po namin ang bawat isa po sa amin na hindi pa po nakakilala sa inyo, naway kayo po mag-abot po sa kanila ng inyong mga salita, Lord. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. To God be the glory po.